Nagsimula ang pelikula kung saan sa simula, nilikha ng makapangyarihang mga nilalang na tinatawag na Celestials ang araw at iba pang anyo ng buhay at mapayapa ang universe. Ngunit isang araw, lumitaw mula sa kalawakan ang isang hindi likas na uri ng nilalang na tinatawag na Deviants at nagsimulang sirain ang lahat ng kanilang nadaraanan. Upang labanan ito, ipinadala ng pinuno ng mga Celestials na si Arishem ang isang grupo ng immortal na mga superhuman na tinatawag na Eternals mula sa planetang Olympia. Noong 5,000 taon bago ang Kristo sa Mesopotamia, may mga taong nangingisda nang biglang umatake ang mga Deviants mula sa dagat. Dumating ang Eternals upang ipagtanggol sila gamit ang kanilang mga kapangyarihan. Ginamit ni Icaris ang kanyang laser sa mata at lumipad upang lumaban, habang ginamit ni Makari ang kanyang bilis upang ilayo ang mga tao sa panganib. Si Kingo ay gumamit ng enerhiya mula sa malayo, habang sina Athena at Gilgamesh ay gumamit ng kanilang sandatang enerhiya para sa malapitan na labanan. Sumuporta rin si Sprite gamit ang kanyang ilusyon. Ginamit rin ni Phastos ang kanyang mga advanced na imbensyon. Matapos matalo ang mga halimaw, pinagaling ni Ajax ang sinumang nasugatan sa kanila. Samantala, natakot pa rin ang mga tao at sinubukang atakihin sila, ngunit ginamit ni Druig ang kanyang kapangyarihang kontrolin ang kanilang isip upang mapakalma. Ginawang tunay na bakal ni Cersei ang simpleng kutsilyo at ibinigay sa kanila bilang patunay na narito sila upang tumulong. Lumipas ang maraming taon, namumuhay ang mga Eternals na nagpapanggap bilang normal na tao. Sa London, pumunta si Cersei sa klase kung saan siya nagtuturo, ngunit naabutan niya ang kasintahan niyang si Dane na pumalit sa kanya dahil na late siya. Habang nagtuturo, biglang nagkaroon ng malakas na lindol. Inutusan ni Cersei ang mga estudyante sa ilalim ng mesa at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang pigilan ang bumabagsak na semento. Kinagabihan, isang aso ang nakakita sa isang deviant na lumilitaw mula sa tubig. Samantala, ipinagdiwang ni Cersei ang kaarawan ni Dane kasama ang ilang kaibigan, habang si Sprite ay gumamit ng ilusyon upang magmukhang mas matanda upang maitago ang pisikal niyang anyong bata. Hiniling ni Dane kay Cersei na magsama sa isang bahay, ngunit tumanggi siya. Nagsimulang magduda si Dane na may itinatago siya dahil sa mga kakaibang komento ni Sprite. Habang pauwi silang tatlo, biglang lumitaw ang isang deviant na nagngangalang Crow at inatake sila. Ginamit ni Cersei ang kanyang kakayahan upang ikulong ito sa lupa, ngunit mabilis itong nakawala. Gumawa ng ilusyon si Sprite upang malito ang halimaw, ngunit nagulat sila nang matukoy nito kung sino ang tunay sa kanila, isang kakayahang hindi pa nagagawa ng ibang deviants noon. Biglang dumating si Icaris at iniligtas si Sprite. Nilabanan ni Icaris ang halimaw at sa kanilang paglalaban, bumaliktad ang isang boss, kaya ginamit ni Cersei ang kanyang kakayahan upang gawing bulaklak ng mga rosas at maiwasan ang pagbangga ng boss. Mas nagulat sila nang makita nilang kaya ng halimaw na pagalingin ang sarili nito, isang bagay na hindi rin nagagawa ng ibang deviants noon. Sa kabila nito, wala pa rin itong binatbat kay Icaris, kaya tumakas ang halimaw sa ilog. Pagkatapos, sinabi ni Cersei kay Dane ang totoo tungkol sa kanyang pagkatao. Tinanong siya ni Dane kung bakit hindi sila tumulong sa mga nakaraang trahedya ng sangkatauhan. Ipinaliwanag ni Cersei na inutusan silang huwag makialam upang hindi maapektuhan ang natural na pag-unlad ng lipunan. Sinabi niya na pagkatapos nilang matalo ang mga deviants noon, inutusan silang manatili sa Earth hanggang sa dumating ang oras. Inamin din ni Cersei na nagkasama sila ni Icaris sa loob ng maraming siglo, ngunit hindi ito nagpatuloy. Bumalik siya sa kanyang apartment upang pag-usapan ang mga nangyari kasama sina Sprite at Icaris. Napagtanto nilang may kakaibang nangyayari kaya napagkasunduan nilang buuin muli ang kanilang grupo. Bumalik ang alaala nila noong 575 bago ang Kristo sa Babylon. Sa panahong iyon, ang sangkatauhan ay umuunlad sa gabay ng mga Eternals na patuloy na lumalaban sa mga Deviants. Sa panahong ding iyon, nakikipag-usap sa kanila si Arishem sa pamamagitan kay Ajax para sa kanilang misyon. Inamin ni Ajax kay Arishem na may nakikitaan siyang espesyal sa mga tao kaya nangangamba siya sa kapalaran ng sangkatauhan. Sinagot siya ni Arishem na huwag masyadong mapalapit sa mga tao at sundin ang nakataktang plano. Sa panahon ding iyon, inamin ni Icaris kay Cersei ang kanyang nararamdaman. Nagkaroon sila ng mainit na gabi. Kalaunan, ikinasal sila sa harap ng mga tao. Sa kasalukuyan, nagtungo sila sa South Dakota upang kitain si Ajax, ngunit natagpuan nilang patay na ito sa labas ng kanyang bahay. Napagtanto nila na ang halimaw na si Crow ang pumatay kay Ajax.
kaya nagagawa nitong pagalingin ang sarili dahil kinuha nito ang kanyang kapangyarihan. Biglang lumabas ang batong ibinigay ng Celestials kay Ajax at napunta ito kay Cersei. Saglit niyang nakita si Arishem na nagsasabing, "Malapit na ang oras." Sinabi ni Sprite na si Ajax mismo ang pumili kay Cersei bilang kapalit, ngunit nag-alala si Ikaris na maaaring ito ay isang sintomas ng Mahdwairi. Bumalik ang alaala nila noong 1521 AD sa Tenochtitlan. Nakikipaglaban ang Eternals sa huling natitirang mga deviants sa planeta. Samantala, nagkakaroon ng labanan sa pagitan ng mga tao, kaya sinubukan ni Druig na kontrolin ang kanilang mga isip, ngunit hindi siya pinayagan ni Ajax. Biglang nakaramdam ng kakaiba si Tena at sinabing, "Huli na ang lahat ay mamamatay." Nagbago ang kanyang mga mata at bigla niyang inatake ang kanyang mga kaibigan at nasugatan ng ilan dahil sa kanyang hindi inaasahang pagkilos. Pinayagan ni Ajax si Tena na saktan siya upang gamitin ang kanyang kapangyarihan at mapakalma si Tena, ngunit hindi ito umepekto kaya sinaksak siya ni Tena. Dumating si Gilgamesh at nilabanan siya hanggang sa mapatumba niya ito. Pagkagising ni Tena, wala siyang maalala sa nangyari. Ipinahayag ni Ajax na siya ay may Mahdwairi, isang kondisyon kung saan sinisira nito ang kanyang isipan, dahilan upang siya ay mabaliw. Walang lunas dito maliban sa pagbura ng kanyang isipan. Hindi pumayag ang iba na mawala ang Tena na kilala nila. Galit na kinuwestiyon ni Druig ang liderato ni Ajax. Sinabing sawa na siyang makitang naglalaban ang sangkatauhan nang hindi sila nakikialam. Bigla niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan upang ihinto ang labanan. Sinubukan siyang pigilan ngunit sinabi niya na ang tanging paraan upang mapigilan siya ay ang pagpatay sa kanya at agad siyang umalis kasama ang mga taong kinontrol niya. Nag-alok si Gilgamesh na alagaan si Tena at pinayagan siya ni Ajax. Wala nang mga deviants kaya maaari na silang mabuhay nang ayon sa kanilang sariling kagustuhan habang naghihintay sa tawag ng Celestials. Sa kasalukuyan, nagtungo silang tatlo sa Mumbai upang hanapin si Kingo, na ngayon ay isang sikat na Bollywood superstar. Ang assistant niya na si Karun ay matagal nang nagtatrabaho sa kanya kaya alam niya ang mga sikreto ni Kingo. Ipinaliwanag ng tatlo ang sitwasyon, ngunit tumanggi si Kingo na sumama dahil gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang kasalukuyang buhay. Gayunman, hinimok siya ni Karun na magpakabayani, kaya pumayag si Kingo at isinama niya si Karun para idokumento ang kanilang misyon. Lumipad sila patungong Australia. Doon, sinundan nila ang bakas ng mga bangkay ng deviants hanggang sa matagpuan sina Tena at Gilgamesh sa isang bahay. Halos magkaroon na naman si Tena ng biglaang pagkawala ng kontrol kung saan muntik na niyang atakihin ang kanyang pamilya. Ngunit naawat siya ni Gilgamesh sa tulong ng ilusyon ni Sprite upang ipaalala kay Tena kung sino siya. Nagluto si Gilgamesh ng hapunan para sa kanila bago sila naglaan ng oras upang magluksa para kay Ajax. Maya-maya pa habang tinitingnan ni Cersei ang mga guhit ni Tena, nalungkot siya dahil hindi niya magawang makausap si Arishem kaya pinalakas ni Gilgamesh ang loob niya. Nag-relax si Cersei at biglang nag-activate ang bato na nagpakita sa kanya kay Arishem. Ipinaliwanag ni Arishem na nagsisimula na ang emergence at sinabi ang totoong dahilan kung bakit nilikha ang mga Eternals upang ipanganak ang isang Celestial na nagngangalang Tiamut. Tuwing ilang libong taon, may bagong Celestial na isinisilang at ang prosesong ito ay nagawa na sa ibang planeta bago ang Earth. Ang mga Celestial ay ipinapanganak mula sa matatalinong nilalang, ngunit naapektuhan ito dahil sa pag-atake ng mga deviants. Ngunit dahil sa tulong ng Eternals sa pagpuksa sa mga deviants, nagpatuloy ang populasyon ng sangkatauhan at sinabi ni Arishem na oras na upang burahin ang lahat ng buhay sa Earth upang ipanganak ang Tiamut. Nagulat si Cersei sa revelasyon, ngunit sinabi ni Arishem na ito ay natural na siklo ng paglikha para sa mga uri ng buhay. Ipinahayag din niya na hindi totoong may Olympia. Ang Eternals ay mga nilikha mula sa World Forge at mga artipisyal na nilalang na ginawa ng Celestials. Hindi ito maalala ni Cersei dahil ang kanilang mga alaala ay binubura pagkatapos ng bawat emergence. Ipinaliwanag rin ni Arishem na nilikha niya ang mga deviants upang mapanatili ang balanse. Ngunit hindi niya inaasahang mag-i-evolve ang mga ito at nawalan siya ng kontrol dito. Kaya ginawa niya ang Eternals para pigilan ito. Pagkatapos nito, ibinahagi ni Cersei ang nalaman niya sa grupo. Napagtanto nila na ang sakit ni Tena ay dahil sa kanilang lumang mga alaala na nagbubunyag ng katotohanan. Bagaman nagulat at nasaktan sila sa nalaman, karamihan sa kanila ay nagpasya na hanapan ng paraan upang mailigtas ang mga tao sa Earth.
Naisip nilang hanapin si Druig upang subukan kung kaya niyang kontrolin ang isip ng Tiamut. Naglakbay ang Eternals patungo sa Amazon kung saan natagpuan nila si Druig sa isang nayon na pinamumunuan niya. Ngunit hindi interesado si Druig na tumulong dahil nalaman niya ang katotohanan sa pagkatao nila. Kinagabihan, ipinaabot ni Kingo ang kanyang simpatya kay Sprite dahil alam niyang may gusto siya kay Icarus, ngunit hindi niya maipahayag ito dahil sa kanyang anyong bata. Samantala, habang nag-uusap sina Cersei at Icarus, dumating ang isang deviant at tinukot si Icarus. Marami pang deviants ang umatake sa nayon at agad namang lumaban ang Eternals. Inutusan ni Cersei ang mga tao na magtago at ginawang matibay na bato ang kubo. Kinontrol naman ni Druig ang iba pang mga tao bilang isang nagkakaisang hukbo, ngunit pinahinto siya ni Cersei para palikasin ang mga tao sa ligtas na lugar. Samantala, napatumba ni Icarus ang dumukot sa kanya, ngunit inatake siya ng halimaw na si Crow. Dumating naman si Gilgamesh at kinalaban ito at habang naglalaban sila, nawalan ulit ng kontrol si Tena at inatake niya si Icarus. Napansin ito ni Gilgamesh at agad na lumapit upang pakalmahin siya, habang si Icarus naman ay lumipad papuntang nayon at pinabagsak ang ibang deviants. Isang deviant ang biglang umatake sa kanya mula sa likod, ngunit dumating si Cersei at kinulat ang lahat ng gawing puhno ang halimaw, isang bagay na hindi pa niya nagagawa noon. Samantala, patuloy ang laban ni Gilgamesh kay Crow, ngunit sa sobrang pag-aalala niya kay Tena, hindi niya napansin ang pag-atake ng halimaw at inabsorb nito ang kanyang kapangyarihan, dahilan ng kanyang pagkamatay. Pagkatapos nagbago ang anyo ni Crow na parang tao at nakakapagsalita ito. Dumating si Icarus ngunit tumakas si Crow. Makalipas ang ilang sandali, sinuhunog nila ang katawan ni Gilgamesh. Dahil dito, pumayag si Druig na tumulong sa misyon. Sa isang alaala noong 1945 sa Hiroshima, nakatayo si Phastos sa lugar kung saan tumama ang atomic bomb at umiiyak kasama si Ajax. Nagsisi siya sa pagtulong sa sangkatauhan sa pag-unlad ng teknolohiya na nauwi lamang sa digmaan. Dahil dito, nawalan siya ng tiwala sa sangkatauhan at piniling lumayo. Sa kasalukuyan, nagtungo ang grupo sa Chicago at nagulat ng matuklasang may asawang lalaki, si Phastos, at may isang anak. Ipinahayag ni Phastos na ayaw niyang iwan ang kanyang pamilya para sa isang misyon. Ngunit inudyukan siya ng kanyang asawa na sumama para sa kanilang anak. Kalaunan, nagtungo sila sa Iraq kung saan naroon ang kanilang spaceship. Doon, natagpuan nila si Makari na nanatili roon sa mahabang panahon. Gumawa si Phastos ng Unimind, isang paraan upang pagsamahin ang kanilang mga kapangyarihan at ilipat ito kay Druig upang makontrol nito ang isip ng Tiamut, ngunit nag-alinlangan ang iba dito. Nagbalik sa isang alaala ang eksena, 6 na araw bago ang pagkamatay ni Ajax. Dumalaw si Icarus kay Ajax at sinabi na 7 araw na lang bago mangyari ang emergence. Nabunyag dito na matagal nang alam ni Icarus ang totoo. Matapos ang matagal na pamumuhay kasama ang mga tao, sinabi ni Ajax na kailangan nilang sabihin sa ibang Eternals ang katotohanan. Hindi dapat matuloy ang emergence dahil kamangha-mangha ang sangkatauhan. Nagkunwari si Icarus na pumayag, dinala niya muna si Ajax sa Alaska para ipakita sa kanya ang isang grupo ng mga deviants. Inamin ni Icarus ang kanyang katapatan para kay Arishem at itinulak si Ajax kung saan kaagad na inabsorb ni Crow ang kanyang kapangyarihan. Matapos ito, dinala ni Icarus ang katawan ni Ajax sa kanyang farmhouse kung saan ito natagpuan ni Cersei. Sa kasalukuyan, naramdaman ni Cersei na muling nag-activate ang bato sa loob niya, senyales na magsisimula na ang emergence. Pinadala ni Phastos si Makari upang hanapin ang pinagmulan nito. Sa kanyang bilis, nalibot ni Makari ang buong mundo at natukoy ang emergence sa aktibong bulkan sa Indian Ocean. Sinuot ni Icarus ang kanyang baluti at bigla niyang inatake ang kanyang grupo at ibinunyag na alam niya ang lahat mula pa noong umalis sila sa Babylon. Napagtanto ng grupo na si Icarus ang pumatay kay Ajax. Dumating si Makari dala ang impormasyon at sinubukan siyang atakihin ni Icarus, ngunit sinalo ni Kingo ang kanyang atake. Lumaban si Kingo ngunit sumama si Sprite kay Icarus at gumawa ng ilusyon para sila ay makatakas. Matapos nito, nagpasya si Kingo na umalis kasama si Karun dahil naniniwala siyang hindi tamang pigilan ang emergence. Dahil dito, kailangan nilang gumawa ng bagong plano. Nabanggit ni Druig ang kakayahan ni Cersei na gawing puhno ang deviants, ngunit may pag-aalinlangan pa si Cersei sa kakayahang ito. Kalaunan, ginamit ni Phastos ang batong nasa loob ni Cersei upang magamit ito sa pagpapagana ng Unimind. Nagtungo sila sa lugar ng emergence at inutusan ni Icarus si Sprite na protektahan ang proseso at pumunta siya sa spaceship. Agad siyang hinarang ni Tena upang magkaroon ng oras sina Cersei na i-activate ang Unimind upang pigilan ang pagsilang ng Tiamut. Nang ma-activate,
Agad na inatake ni Icarus si Druig gamit ang kanyang laser beams. Pagkatapos ay pinuntirya niya ang spaceship, dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Dahil sa galit, hinarap siya ni Makkari sa isang matinding labanan. Samantala, tumakbo si Cersei patungo sa tuktok ng bulkan upang subukang pigilan ang emergence. Tumulong naman si Athena at Phastos upang labanan si Icarus, ngunit biglang lumitaw si Crow at sumali sa labanan. Ginamit ni Makkari ang kanyang bilis upang ikulong si Crow at pinatalsik ito ni Phastos papuntang kuweba. Agad naman itong pinuntahan ni Athena upang ipaghiganti si Gilgamesh habang pinigilan naman ni Phastos si Icarus na makapunta kay Cersei. Sa loob ng kuweba, ginamit ni Crow ang boses ni Gilgamesh upang linlangin si Athena. Dahil dito, sandali siyang nag-alinlangan, ngunit bigla niyang naalala ang huling habilin ni Gilgamesh na huwag niyang kalimutan kung sino siya at pinatay niya si Crow. Samantala, nagulat si Cersei nang makita si Sprite na nagpanggap bilang Ajax at sinaksak siya sa likod. Ipinabatid niya na naiinggit siya kay Cersei dahil sa pagiging isang tunay na babae habang siya ay natrap sa katawan ng isang bata. Ngunit biglang dumating si Druig at pinatumba siya. Sa sandaling iyon, nagsimula nang lumabas ang Tiamut mula sa bulkan. Tumayo si Cersei sa ibabaw ng kamay ng Tiamut at sinubukan niyang gamitin ang kanyang kakayahan upang pigilan ito. Biglang nakawala si Icarus mula sa bitag ni Phastos at lumipad siya patungo kay Cersei upang pigilan siya. Ngunit hindi niya magawang saktan si Cersei dahil mahal niya pa rin ito. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon si Cersei at biglang nag-activate ang Unimind at pinagsama ang kanilang kapangyarihan. Napalakas ang kakayahan ni Cersei at nagawa niyang gawing bato ang Tiamut bago ito tuluyang lumitaw. Napaluhod si Icarus sa kanyang nagawa at humingi siya ng tawad kay Cersei. Pagkatapos lumipad siya papunta sa kalawakan at isinakripisyo ang sarili sa pamamagitan ng pagpunta sa araw. Labis ang lungkot ni Sprite sa pagkawala ni Icarus. Ngunit dahil may natitira pang kapangyarihan si Cersei mula sa Unimind, tinanong niya si Sprite kung gusto niyang maging normal na tao, tulad ng kagustuhan niya na maging ganap na babae. Masayang tinanggap ito ni Sprite. Matapos ang kanilang misyon, muling naghiwa-hiwalay ang Eternals. Sina Athena, Makkari at Druig ay lumipad sakay ng kanilang spaceship upang hanapin ang iba pang Eternals sa iba't ibang planeta. Habang si Sprite ay pumasok sa isang school, si Kingo naman ay nagbalik sa paggawa ng pelikula. Samantala, si Cersei ay bumalik kay Dane na buong pusong tinanggap ang kanyang pagkatao. Ngunit sa kanilang pag-uusap, biglang lumitaw si Arishem sa langit. Kinuha ni Arishem sina Cersei, Kingo at Phastos upang hatulan kung karapat-dapat bang mabuhay ang sangkatauhan dahil sa kanilang pagtataksil. Salamat sa panunood. Mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated ka palagi sa mga susunod kong video.